Hello everyone, for today's video, magsibak ako ng kahoy para may panggatong ako doon sa saingin ko ngayong umaga. Umaga pa lang guys, wala na akong panggatong kasi. Kaya dito kasi sa amin, dito sa probinsya, kadalasan yung ginagamit namin mga kahoy talaga. Hindi kami gumagamit ng mga shilin or kalan kasi alam nyo naman, mahirap dito sa amin. Kahit na pambili ng ulam, wala nga kami. Mayroon pa ba kaya kaming ipambili ng mga shilin? Kaya ito ang ginagamit namin para makasain kami. Alam nyo ba guys, malayo pa to yung kinukuha na namin panang kahoy. Kasi nandito kami sa barangay nakatira. Yung mga kahoy naman nasa tuktok pa ng bundok. Nasa kapatagan kasi kami nakatira. Kaya kumukuha kami pag wala kami panggatong, umaakyat kami doon sa bundok guys. Para may panggatong talaga kami. Kaya kahit medyo mahirap magsibak, kinakaya na lang namin para mayroon kaming panggatong at mayroon din kaming isasaing. Kaya guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit ko yung saingan ko na sa yung ginagamitan ko ng kahoy. Ito guys, kung nahihirapan ka guys sa kaldero mo or sa mga gumagamit dyan ng mga kahoy, kung kayo nahihirapan sa pagkuskus ng yung kaldero, kasi alam naman natin pag magmamadali tayo, kahit na magmamadali tayo, hindi natin talaga maiwasan na kung minsan sa pagkamadali natin, yung uling nandito na sa mukha natin, nagagawa na natin ng parang mini-make up na natin. Kaya kung minsan pag nagmamadali tayo, pumunta tayo sa labas, lalong-lalo pa pag mayroon kang kailangan doon sa labas, tinatawanan ka na lang kasi at saka hindi mo talaga malaman kung ano ang tinatawanan nila. Pagtingin mo pala sa salamin, mayroon ng takuling or dumi yung mukha mo dahil yung kaldero mo nasa pagkaitim na. Kaya guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano talaga maiwasan na magkaroon ng uling na dumidikit sa kaldero natin. Let's go guys. Ito ay papakita ko sa inyo. Yan guys. Nakikita nyo ba yung kaldero ko? Pinapatong ko dun sa kalan ko. Yan yung kalan ko guys. Yung ginagamitan ko na panggatong. Ito yung panggatong ko guys. Dito ko ginagatong ganyan. Sa mga gumagamit dyan ng kahoy, ito ang paraan guys. Parang maiwasan nyo na hindi na gaano nyo kinukuskus yung kaldero nyo. Ito yung saingan ko. Hindi pa ako nakapagsaing kasi nagsisibak pa ako ng kahoy. Ito guys, alam nyo ba guys, matagal-tagal ko na itong ginagamit yung kaldero ko. Hindi to bago, pero nagmukhang bago pa rin kasi ito yung paraan na hindi talaga magkaroon ng uling yung kaldero ko. Ito. Kung mayroon mang mga dumi-dumi na dumidikit, pero hindi gaano talaga maraming dumidikit kasi mayroong panangga. Kung kayo dyan na kagaya ko na gumagamit ng kahoy, ito na ang paraan
Kung mayroon kayong mga lumang sin na pinagtabasan nyo kasi nagpalit kayo ng bubong, ito na. Ito na guys. Kung mayroon kayo dyan mga pinagtabasan na maliliit, ganyanin nyo na lang guys. Tabasan nyo, gawa kayo ng square. Yan, idikit nyo na lang sa kalan nyo or sa patungan nyo ng sasaingan nyo, parang maiwasan nyo talaga na hindi, aray ko, mainit pala. Hindi magkaroon ng dumi or uling yung mga kaldero nyo. Na guys, mayroon kayong tips na natutunan or mayroon kayong bagong natutuwa, mayroon kayong mga tips na nakuha sa video kong ito. At sana rin nagustuhan nyo ang video ko. Kaya guys, ano pa ang hinihintay mo? Kung wala kayong mga scene dyan na pinagpalitan, maghanap kayo or humingi kayo sa mga kapitbahay natin. Mayroon naman siguro mga kapitbahay dyan na ibibigay lang yung pinagtabasan nila ng scene or pinagpalitan. Kahit na maliit lang. Or kung wala talaga. Kasi nasa tuktok tayo ng bundok at saka yung ginagamit natin kadalasan yung kugon. Kung mayroon kayo dyan malaking lata na nilagyan ng gatas, yun, tabasin nyo na lang guys. Tapos ganyan ninyo. Parang hindi talaga kayo nahihirapan na kuskusin yung mga paligid ng kaldero natin. Okay guys, sana talaga nagustuhan nyo ang video ko. Maraming salamat. Ingat tayong lahat. Bye-bye!